sinabi mo sa amin na minsan pinarusahan ka, pinadal ka. So may grupo ng mga tao dito sa harap mo. Narinig ko kanina yung isang pangalan, nakita namin sa isang listahan. May grupo ng mga tao dito sa harap mo. Pag tiningnan mo sila, makikita mo ba doon yung taong sinabi mong pinadal ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? Yung nasa Anong suot niya? gray. Ano po? May kwelyo daw, Your Honor. May kwelyo. Yung Pwede bang tumayo yung mga may well, actually lahat po sila may kwelyo. Pwede bang tumayo lahat? katong nag-unang tindog. Ang unang nagtindig, Your Honor. Yung sino unang nagtuwindig? Siya ba? Yung umupo ngayon? O kasi yung sinabi mo kanina sa amin ang pumalo sa iyo isang Sergio Cubillia. Yun yung pangalang nakita namin sa listahan kanina. So, maaari po kayong maupo, sirs. So, Mr. Sergeant Cubillia, kumbaga, in-identify po kayo ni Elias Jane bilang yung taong nag-paddle po sa kanya bilang parusa. Inaamin nyo na ba na kayo ngayon? Sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga activities ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, ibinahagi ng isang testigo na si Lovely na nabiktima ang kanyang 12 anyos na kapatid na babae dahil hindi ito pumayag na makipagsiping sa lalaking pinili ni Senior Aguila. Ayon sa testigong si Lovely, tumanggi ang kanyang 12 anyos na kapatid na babae na makipagsiping sa lalaking pinili ni Senior Aguila. Ikinukulong daw ang mga batang babae ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI sa Sitio Kapihan kapag tumatangging makipagtalik sa mga asawang ipinari sa kanila ng kanilang leader. Pinagsama-sama sa kulungan ang mga minor de edad na babae at patatawarin lamang sila kung sisiping sila sa kanilang mga asawa. Samantala, nang tanungin ni Chairman Committee Senator Ronald Bato de la Rosa si Aguila kung totoo ang sinasabi ng testigo, ay tumanggi siya at sinabing hindi ito magagawa. Humarap sa pagdinig ng Senado ang sinasabing leader ng di umano'y kulto ng Socorro Bayanihan Services na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Sa pagharap ni Senior Aguila, isa-isa niyang pinabulaanan ang mga aligasyong ibinabato sa kanyang grupo. Kabilang narito ang kwento ng isang alias Jane, 15 anyos na di umano'y sapilitan siyang ikinasal sa isang 18 anyos na lalaking di naman niya kilala. Sa kwento kasi ni Jane, hindi raw nila matanggihan itong si Senior Aguila dahil itinuturing daw siyang Panginoon ng kanilang grupo. Sabi pa ng biktima, di umano'y binibigyan ng authority ni Senior Aguila ang mga asawa ng kababaihan sa grupo na i-rape ang mga babae doon matapos ang wedding ceremonies. Pinabulaanan din ni Senior Aguila ang kwento ng isang alias Renz, 12 anyos na di umano'y pinigilan silang mag-aral at pinipilit silang maging sundalo. Bago pa man ito, inisa-isa pa ni Senator Risa Hontiveros ang iba pang mga alleged human rights violations ng grupo. Kabilang narito ang umano'y pagkulong at pagpapadal sa mga miyembro nilang lumalabag sa loob ng isang foxhole, pati na rin ang di umano'y pagpapalangoy sa mga violators sa isang Aroma Beach o yung isang lugar na punong-puno ng dumi ng tao. Pinasight in contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang 4 na mga leader ng sinasabing kulto na Socorro Bayanihan Services. Aprobado ng chair ng committee na si Senator Bato de la Rosa ang naging motion ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Chair Hontiveros. Kabilang sa mga i-detain sa pasilidad ng Senado pagkatapos ng pagdinig ay sina Senior Aguila, ang sinasabing leader ng umano'y kulto, Mamerto Galanida, Janeth Ayok at Karen Sanico. Ito ay matapos silang mag-deny sa mga akusasyon ng mga tumistigong biktima ng grupo hinggil sa early marriage ng mga batang miyembro nila. Mariing itinanggi sa Senado ni Senior Aguila na totoo ang mga baril na hawak ng kanyang makasama sa larawan, kung saan makikitang nakasuot ito ng puting long sleeve. Ayon kay Senior Aguila, kahoy lang ang mga ito, na siyang tinutulan naman ng kasambahay nitong si Jeng Plaza.
Dagdag pa ni Plaza, ang mga taong nasa larawan ay parte ng Agnos o ikalawang rangko ng Aguila Squad. Maalala, bago ito, una nang ipinakita ang marka ng ilang mga miyembro nito sa kanilang kamay. Sila umano ay mga miyembro ng Soldiers of God, kung saan pati ang mga sinasabing matatapang ng mga bata ay mayroon ding marka nito. Samantala, sinabi naman ni Galanida, Vice President ng grupo at isa ring kawani noon ng DepEd na nagulat siya sa mga revelasyon na ito. Depensa pa niya, masyado raw busy ang mga kabataan sa pag-aaral para mag-train pa bilang mga sundalo. Dahil totoo raw ang mga ito. Nadiskubring mahigit sa 800 kabataang estudyante na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang nag-drop sa kanilang pag-aaral. Ayon kay School Division Superintendent Dr. Karen Galanida, batay sa kanilang record ay nangyari ang malawakang dropout kasunod ng massive exodus sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Nag-drop out ang mahigit 800 na mag-aaral. 103 DepEd personnel ang nagbitiw o nagretero. At mayroong mga gurong nag-awol noong February pero karamihan ay nag-resign noong June at July 2019. Pinilit naman ng DepEd na matulungang makapag-aral ang mga bata mula sa lugar sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS. Subalit, sa 150 na enrolled, 8 lamang ang nakapagtapos. May mensahe naman si Senator Risa Hontiveros kay Lovely. Isang mahigpit na yakap para kay Lovely. Isang dating miyembro ng kulto sa Kapihan na nang abuso, nanlinlang at nang alipusta ng mga taga-Socorro, Surigao del Norte. When she was pregnant, she was not allowed by the call to access prenatal services, vitamins, and other medical needs. Ito ang isinalaysay ni Lovely. Nanganak lang ako sa pinakagamutan namin. Ang tawag, function hall. Ang walang lisensya ang nagpapanganak sa akin na dating BHW at undergrad medical student. Ang nagpapakain sa akin ay pasyente din doon sa ospital. Pagbahagi noon ni Lovely, noong 2 months old ang baby ko, nagkaroon siya ng medical emergency at nagkumbulsyon dahil hindi kumpleto ang immunization. Muntik na siyang mamatay. Si Senior Aguila ang nagtuli sa kanya noong 2 months old siya. Nagka-UTI siya. So kinailangan pa siyang dalhin sa Surigao para makabili ng gamot. Dagdag pa niya. Ating panoorin ang buong video. Sinabi mo sa amin na minsan pinarusahan ka, pinadal ka. So may grupo ng mga tao dito sa harap mo. Narinig ko kanina yung isang pangalan, nakita namin sa isang listahan. May grupo ng mga tao dito sa harap mo. Pag tiningnan mo sila, makikita mo ba doon yung taong sinabi mong pinadal ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? Yung nasa video. Anong suot niya? Gray. Ano po? May kwelyo daw, Your Honor. May kwelyo. Yung Pwede bang tumayo yung mga may well, actually lahat po sila may kwelyo. Pwede bang tumayo lahat? katong nag-unang tindog. Ang unang nagtindig, Your Honor. Sino unang nagtuwindig? Siya ba? Yung umupo ngayon? O kasi yung sinabi mo kanina sa amin ang pumalo sa iyo isang Sergio Cubillia. Yun yung pangalang nakita namin sa listahan kanina. So, maaari po kayong maupo, sirs. So, Mr. Sergeant Cubillia, kumbaga, in-identify po kayo ni Elias Jane bilang yung taong nag-paddle po sa kanya bilang parusa. Inaamin nyo na ba na kayo ngayon? Magandang hapon po. Ako po si Sergio Cubillan at sinabi na sa kanya na ako daw ang nagpaddle. Ang may sabi ko lang na base po sa ating batas na kung mayroon man mga ganito, kailangan ba na due process, pero Sergeant, yes. Sabi po simula nung hearing, sabi po ng chair, hindi po ito korte.
Pero ito po ay komite ng Senado na gustong malaman ng katotohanan sa mga bagay-bagay. And syempre, yung pangunahing prinsipyong pinagbabatayan namin ay due process. At hustisya sa mga biktima survivor at due process sa kahit sinong iniimbestiga. So, napakasimple lang po ng sitwasyon at ng tanong. Sabi po ni Elias Jane, may nagpaddle sa kanyang isang Sergio Cubillan. Nakita po namin ang pangalan nyo sa listahan. At siya po ay nakita po kayo at nakilalang bilang yung taong nagpaddle sa kanya. Pwede nyo bang sabihin sa amin ang totoo kung kayo nga po ba ang nagpaddle sa kanya? Ako po, hindi ko po magagawa yan, ma'am. Hindi po ko ginawa. Sige, salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair. ang hirap po talaga, hindi po ito marireduce sa he said, she said lamang eh. Pero ang bigat po ng testimonya talaga ng mga bata. Si Miss Lovely ay nandito rin po. Siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Pwede po ba natin? Yes, go ahead. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para po kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun po mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos sa kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaki ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Asali ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan, tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iyak ng iyak. Tapos nangyari yung, lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Ang lahat ng bata po namin siya nandun sa labas. Saksi mo ako kasi yung mother ko hindi yan yung kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate, lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uuli, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siyang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Yung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung kwan mo? How old yung kapatid mo? 12 po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan? Yes po. Noong una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir.
wala nang mag-aasikaso sa father natin kapag Senyor susunod Aguila. ka. Bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Ano pang totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapalo mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into their personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid, Nasaan yung kapatid niya? nasa kapihat po. Nasa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumsek, kunin yung pangalan nung Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa Sorry mga po, sorry po. witnesses natin. Sorry po. wala. Sorry po. Wala. Opo. Sige, sige. Dili man siya katahas, sir, o may ijang nanay. Ha? Ay apel sir, o ijang nanay, sir, kasama para ma-imbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niya isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ako, kukulitin ako ni mama. Ayun ba sinasabi niya? Ayoko magtalagta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po noong May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid ko lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin ate. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inalibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagit sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yung nilibing yung tatay niya? Saan yung nilibing? Saan? Sa sa cemetery. Sa Cemetery kayo doon? Opo. Opo. Ano kinumatay noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami ng mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 10% kinukuha mo? Yes po. Ibinta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, sabi. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 14%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta ng lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos Chair. nung po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si third year college na po siya. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Alam ng mother namin na nagtaba kong kapatid na lalaki.
na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami siligawan o ano po. Kaya nung sabi niya gusto ko magpa-opera na may pira ka ba dyan, kababago mo lang bumaba. Tapos gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pira, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si Doc Vimao na pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sasagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po, daw pong namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na katandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi lagi lang na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yung pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. At namatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Risa, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Risa. Salamat ka ay Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po, sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Po. Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama. Mama ni Lovely. Nandun sa kapihan. Dalhin niyo po bukas. Or dalhin niyo yung Opo, ready po kami. death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag niyo silang Opo. ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin niyo yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa akin po. Lovely. Sagot na lang. Nasa akin po, sir. Share lang. Sorry po. Ito ka sa akin. Nasa akin po, sir. Sige, anong sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapalo up po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So, isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pina-check up ko sa health specialist po. Pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, naoperahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya, pinatingnan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tumor sa baga po. Tapos yung baga niya is infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po, pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila, tapos kinuha yung ama ko, ibanilig sa kapihan. Yun po. Miss Lovely, yung black van, Sinundo po sila sa barangay sa Tarok po compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. Sundo saan, ma'am? Yes po. At ibinalik po noong kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Ang nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi namin nakita mo. Yes, Mr. Chair. Pabalikin natin yung composure ni Lovely, no? Well, actually, Mr. Chair, isa na lang talaga or isa pa rin yung tanong ko eh. Kina Senyor Aguila. Nahawa ako sa inyo, Chair. Mayat muti ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya dun sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyon na ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So, Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida,
ganon din kay Janet Ahok at kay Karen Sabi ko, Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married. Married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa ngang hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Oo, implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So, ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa Wala. kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo
tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico. Meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Okay, Mr. Chair. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the four contemptees. Huh? Mr. Chair, from the Department Yes, of Justice. go ahead. Mr. Chair, Yusek T. yes, Mr. Chair, maybe just request for the committee, for the Senate to allow the respondents who are cited in contempt to attend the hearings in the Department of Justice will be scheduled in 2 weeks. Yes, we will just make the necessary communication, and USAA will take care of their transportation papunta dun sa hearing ninyo. Okay, thank you, Ha? Mr. Chair. Thank you. And please make it fast yung proseso nyo. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kung may natitira pang DSWD National, meron pala akong isang huling follow-up question sa kanila. Mayroon po ba? Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang tanong ko lang po, or baka pwede ring may input din ang Socorro MSWDO, kung yung mga miyembro ng SBSI ay ma-determine na naging biktima ng human trafficking, tama po ba na entitled din sila sa assistance at benepisyo mula sa gobyerno para tulungan sa kanilang rehabilitation at saka reintegration? Yes, sino tinatanong natin? Senator Risa? Taga DSWD sana po. DSWD? Nandun pa sa loob, may kinakausapan. Maybe you can shift your focus muna dito. Opo. Salamat kayo, Yeah, go ahead. Mr. Chair. Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo, ma'am. Kasama ako noon. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster ano po yung Agnus notes? Po? Cluster Agnus. Cluster, yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Ito po. Sir Jeng kanina? Meron. Lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba dito lang kinukunan ng dugo Sa daliri. sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganung Yung- tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa braso. Okay. So, last po yan. And then kapag Oh. humihilom na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po, ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa papel. So, parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am, Hindi nyo pero alam. ganun po yung ginagawa. Okay. Lahat po ba ng levels ng Soldiers of God may ganon? Depende po sa Yung matatapang. matatapang po na nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, 6 to Opo, 7 years may- old, may ganon na? Ang alam ko po, yung mga bata sa kamay daliri lang po. Sa kamay, sa daliri. Okay, salamat po, Sir Kent. Salamat kayo, Mr. Chair. May dadagdag lang po ako kasi po, Yes. yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is
kaplaton ko po sa Cluster Agnos. Sa Cluster Agnos po kasi, nung nandun pa ako, may 13, hinati-hati siya ng 13 platoons. Yung member po is umabot may 30, 20 plus, ganun po. Tapos yung partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos, kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal, tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako dun ma'am sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila, tapos yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Tapos, nangyari po, kapag 3 gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senior. Tapos, sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil asawa ko na daw yun, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po, yung gamot, pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero Sino Janet? Janet Ahok po. Ahok, sige, continue. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam kung nung parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is gusto ko pong galawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kaming walang gusto kasi pilit lang din na kinasal. So, ang nangyari po is, pumunta po ako ng CR, doon po, tapos, binasap ko po yung katawan ko, tapos bumalik ako, parang bumalik yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, yung sa training po, na yung mga dinidinay nila is, may time din po na may pumutok na baril doon sa function hall, yung tinuruan kaming mag-disassemble at mag-assemble, tapos, So, totoong baril ito Totoo po kung yun, ma'am. dinisarma nyo at inassemble ulit. Opo, tinuruan kami noon. Tapos sa platon namin hindi natapos kasi may pumutok. Tapos pagkatapos nung pumutok yung baril is pinatusok ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo? Yung bali punishment po, ma'am. Tapos Dahil may pumutok na baril. Opo. Sinong nagpatusok ulo? Sila po din doon sila mga staff sa Agnos, sila si Daryl Buntad, si Johnny Elandag, Jubilito, Chicoso. Daryl Buntad. Parang mandasyon din po ni Senyor Aguila. Tapos, parang mandasyon po ni Senyor Aguila na gawin sa amin yung punishment. Kasi sila yung staff sa amin sa Agnos. Ginawa mo yan? Magandang hapon, Senator, Kasama doon si Ibrahim. Ginawa mo ba? Hindi. Hindi po totoo, sir. Hindi naman totoo. Yes po, sir. Kasi, Ano ang unit mo dati? sa sir, sa RPSB 13 doon sa Adlay, sir. RPSB 13. Yes po, sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata. Sa totoo lang, mas naniniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inosente yan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB ka galing, alam ko, ginagawa niyo yung tusok ulo. So, paano siya ngayon mag-imbento ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo? Huwag natin maglukuhan. Pareho tayong pulis. Ha? Hindi niya alam yung term na yan dahil sibilyan yan, hindi yan pulis. Ikaw dating pulis, alam na alam mo yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos ngayon, dinay mo na ginagawa ninyo yan. Ano, Buntad? Yes, sir. O, ginawa mo? Hindi po talaga, sir. Hindi talaga? Yes po, sir. Ilan kayo nung pinagtusok ulo? Marami po. Yung mga kasamahan ko sa Cluster Agnos, nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo yung kulungan namin dito sa baba nito? Ha?
you continue on telling a lie at papuno itong kulungan namin. Senator Risa, with your indulgence, you were raising your hand kanina. Sino yung hippie dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kanina? Nakapagsalita ka ba? Meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. Ano yun? For the information of this investigation, Your Honor, regarding on that picture, Your Honor, the Socorro MPS, Your Honor, able to file a case against those identified AWOL PNP members, Your Honor. Anong kinaso niyo? Anong kaso? For violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and violation of Article 179, illegal use of uniforms and insignia, Your Honor. So nakapile lang ngayon? Na-file na po, Your Honor. Okay. December 2 po, Your Honor. December pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your Honor. Hindi pa na-resolve ng piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismiss. Dismiss? Lack of jurisdiction, Your Honor. Lack of jurisdiction? Kasi po, Your Honor, yung picture, Your Honor, is nakuha po sa through social media, Your Honor. Saan? Through social media, Your Honor. Social media. Okay. So, there is an intervention of the cybercrime unit, Your Honor. Okay. Thank you. That's all, Your Honor. Thank you. Salamat. Senator Risa? Salamat kayo, Mr. Chair. Napansin ko sa testimonya mo, Sir Kent, so may isa ka pang impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at saka menor de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon at yung isang mas matanda pero lesbian na hindi na in love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay magtalik, ina-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung utos ni Senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At, Dali, Senator yes, Risa. Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tablitas, hindi mo ba alam na Viagra yun? Hindi ko alam kung ano, sir, pero ininom ko na lang. Hindi ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap na pakiramdam mo? Ha? Most likely, Viagra yun. Hindi ako gumagamit yan, ha? Hindi ako gumagamit. Pero alam ko lang na, dahil nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is Viagra. Si Kwan yung nagbigay? Si Janet Ahok. Ano yung binigay mo sa kanya na blue daw? Anong klaseng Kwan yun? Tableta? Sir, sa labing tinuod, kinisi is Indo ulis dyan ako dito. Pasubaya lamang ko, sir. Sige. Indo ulis dyan ako dito sa viewing. Kining bata, sir, sa una, kagid na siya. Daghan ang mga kagid sa ijang kuan, lawas. Unja na nga siya naho, yung siya na nga. Naaba kay tambal initi. Unja, dito, sir, diha ko'y tablitas nga, dalasinsi. Ano na? Dalasinsi. Ano yun? Dalasinsi, sir. Dalasinsi. Okay. Anong kulay? Blue? Sir. Blue kulay? Mura na siya og brown, sir. Brown. Medyo may pagkamaroon. Okay. Oh. Nangadyo ra na siya nag tableta suya na siya ingon nga akong gitagaan og mga bisan unsa tableta sa tunga isang pangadyo na, sir. Oh, kay gilagid na siya sa una, sir. Excuse me po, Mr. Chair, is yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung junjun ko, kaya sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po para yung alam ko sa pagkakaintindi ko po is para sa ano talaga yun, pampagana.
Okay. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Isang follow-up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Bukod po kay Patrolman Buntad, sabi din nila, Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa-tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po ma'am. Okay po. Mr. Chair, nag-iintay pa ako ng aamin pero okay. At speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Ken kung ano yon na ibinigay sa kanila, follow-up question kay Miss Lovely, Mr. Chair, yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So yun yung sa ospital na pinamamahalaan ni Senyor Aguila yung or tawag paano po? Opo, gawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost candy po. Yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaluan ng durin po. Tapos parang ginawang candy. Tapos yung isa parang tea po. Okay, so chemist din pala sila para makapag-formulate ng gamot. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.